Okay, may mga kaso po ng ganyan na tinatawag natin sa psychology na schizophrenia, no? Yung may mga nakikitang demonyo na hinahabol daw sila. Parang common case po yan, ano? At hindi natin alam yung full details nung background nitong hostage taker, pero it seems mukhang ganun nga po yung nangyari. Okay. By the way, mga kababayan, ngayon po ay maulan ha. Mag-ingat po tayo kung saan man kayong panig na mundo ngayon o dito sa panig ng lugar dito sa Metro Manila. Eh, naranasan ko po yung medyo paambon-ambon pero napakabigat po talaga ng traffic ko. Siguro dahil na rin dahil biyernes ngayon at araw po ng sweldo. Alam niyo naman, mostly tayong mga Pilipino, mga one-day millionaire. Sana ha. Pagdating ng araw ng Lunes, mayroon pang natitira sa ating mga sweldo. Okay, pag-usapan po natin yung mga bagay na importante sa ating buhay. Unang-una po dyan yung ating mental health. No, minsan lahat tayo may mga dinadanas na mga mabibigat na problema, and sometimes we thought we know what to do dahil we are wiser, dahil mas matanda na tayo ngayon, pero magugulat tayo, no? May mga problema na wala tayong kasagutan. And sometimes we need a friend or we need a person na magtuturo sa atin kung ano yung best na possible move. No? Kung hindi man matapos yung problema mo, is to maibsan. Okay? Makakapanayan po natin isang magaling na author. Siya po may PhD sa Educational Management, Doctor in Public Administration. Ladies and gentlemen, please welcome, mga kababayan, Doc Ron or Ronadel Bedia. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po, Sir Audrey. Magandang gabi, mga kababayan. Okay, Doc Ron, tayo po nandito sa Sword TV Philippines. Nakapanayam na kita sa PTV Channel 4 sa programang Rise and Shine Pilipinas. Ngayon po, ito po yung KNB News, sabayang napapakinggan sa Europa at sa Hong Kong sa pamamagitan ng Winner's Life at ng WRPP Radio Filipino Paris. Yan, mari po tayo bumate sa ating mga kababayan sa abroad. Hello po, mga kababayan, mga OFW, mga bagong bayani. Mabuhay po kayo at mag-ingat po kayo kung nasan man po kayo ngayon. Ayan. Okay. So, meron na po kayong 1,000 copies sold and counting sa inyo pong libro, no? Maaari niyo bang ikwento sa amin itong pong inyong in-author na libro, Hindi Ka Robot. Ano pong ibig sabihin nito at tungkol po saan ito? Ito pong Hindi Ka Robot, ito po, hawak ko po siya ngayon. Ito po ay para sa mga hardworking na Filipino, no? Para meron silang guide kung paano nila i-handle yung mga burnout, paano nila i-handle yung mga stress, mga anxiety na nararanasan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay po. Kaya po sinulat ko ito kasi everyday may mga nakakausap po tayo na mga iba't ibang uri, no? Iba't ibang uri ng pamumuhay sa ating lipunan. Kaya pare-parehas lang po sila, Sir Audrey, ng sinasabi na kahit pagod ako, kailangan ko pa rin magtrabaho para sa pamilya ko. Pero nakakalimutan nilang magpahinga na hindi tayo robot na hindi napapagod. Tayo napapagod. Wala pong pinipiling gender to, no? Lalaki, babae, parehas lang. Padre de pamilya, ina ng tahanan. Sa panahon po ngayon, parehas na nagtatrabaho. Mabigat ang trabaho, traffic papunta pa lang ng trabaho, may mga problema ka, utang, mayroon kang mga bayarin, may mga personal na problema, may mga away pamilya. So, itong naghahalo-halo na mga pabigat sa ating damdamin, sa ating kaisipan, ano po bang pinaka-basic na ma-advise mo na paano ka magre-relax kung meron kang iniisip na parating na problema? Yan, no, Sir Audrey, isa yan sa nakakadagdag sa burnout. Isa yan sa nakakadagdag sa stress. Kasi bago ka palang umalis ng bahay, andyan na yung anak mo, magsasabi na sa'yo na kailangan ko ng pambayad sa field trip, kailangan ko ng pambayad sa tuition, hindi ako makapag-exam. Bago ka pa umalis sa bahay, may stress ka na. So yun yung kailangan nating pagplanuhan.
ahead of time. Paano natin i-balance yung mga ganong uri ng stress? At yun yung kalakip ng libro na ito. Nandito sa book na Hindi Ka Robot, kung paano natin i-handle ng mas maayos yung mga problema natin sa buhay, mga problema natin sa bahay, at problema natin sa trabaho. Ibabalanse natin yun. Okay. Well, sa akin napansin ko na para bang normal lang din na may stress sa buhay. And sometimes itong stress na to, itong pressure na ito yung nagpapakilos sa atin para sa ikauunlad ng isang tao. For example, in my case, noong mga panahon na nasa 20s ako, talagang iba yung pressure. Siyempre, wala ka pang sariling bahay noon. Nagko-commute ka pa lang noon, and then nagkaroon ka ng kids. And then nandiyan yung problema mo sa boss mo, nandiyan yung personal problem mo. Pero itong mga stress na to, kung babalikan, napakahirap talaga. Pero kung wala tong stress na to, hindi ka rin makakarating, magiging relax lang ang buhay mo, magiging stagnant. Pakipaliwanag nga to, Doc, kung na-encounter ito or nilalaman din ito ng iyong libro. Actually, sa libro, tinakil din natin yung positive stress. May tinatawag kasi tayo na eustress. Yung eustress, EU, stress, yun yung, tawag nito, yung spelling, ng word na yon. Yung eustress, it's a positive stress. Na minsan, kapag nakakaramdam tayo ng sobrang saya, nakaka-stress din siya kung paano natin ipapababa. Ganon din yung nararanasan natin na pag nagtatrabaho tayo, yung stress na yun nagiging driving force natin. Yun minsan yung nagiging motivation natin para mas magtrabaho. Kagaya nga po ng palaging sinasabi, common denominator ng mga nagtatrabaho. Kailangan ko pang humanap ng ibang trabaho kasi kulang pa yung sweldo ko sa kasalukuyan kong trabaho ngayon. Yun, stress yun. Kasi ang nagiging motivation mo, yung pangangailangan sa bahay. Kulang pa, hindi sapat. So nakaka-stress, unang-una, paano mo dadagdagan tong trabaho? At yun yung nandito sa libro. Paano mo i-handle? Kasi Philippine setting po tayo sa libro. Maraming mga Pilipino, kahit ako po naranasan ko to, na hindi lang isang trabaho, maraming trabaho talaga on the side. Paano natin ipapalanse yung mga work na yon when it comes to time management, meron din po dito, at paano natin ibabalanse yung buhay naman natin sa pamilya natin pag nandun tayo. Kasi yung iba po, Sir Audrey, di ba? Pag uwi ng bahay, may work pa, work from home, hindi na nila nakakasalamuha yung pamilya. So yun, dito sa libro, diniscuss dito kung paano natin gagawin yung mga pagbabalanse na yon. Okay. Well, may mga kababayan po tayong nanonood ngayon na nasa abroad. So, most of the time, doon sila nakatira minsan sa kanilang trabaho na rin, lalo na yung mga kababayan natin sa Hong Kong. Paano naman po yung ganung setup? Actually, Sir Audrey, itong libro ko na ito, gaya na nabanggit ko po sa interview natin sa PTV4, nabanggit ko doon na ito ay galing talaga sa conversation sa mga hardworking Pilipino. At isa po doon, yung mga group na mga OFW, meron po akong tinatawag na 6 a.m. Club. Yung pong 6 a.m. Club, nabuo po yun, tuwing 6 a.m. po talaga literal, nagsasama-sama kami in different parts of the world po na mga OFW. Tapos, nagjo-join lang po sila. Kwentuhan lang. Meron lang akong parang 5 to 15 minutes po na discussion, mental health discussion, mga ganyan. Tapos doon naman gagaling yung sharing po namin. Tapos may nagsishare talaga na minsan naaalala lang sila ng pamilya nila kapag may kailangan. Di ba? Yun yung pinakamasakit na part at yun yung pinaka common denominator na pinagdadaanan ng mga OFW natin na parang imbis na kamustahin muna sila, yung agad na pangangailangan agad ang inihingi. Yun. At po tayo dito, Sir Audrey, dahil po doon sa group na yon sa 6 a.m. Club, meron po tayo dito sa isang chapter na para po talaga sa OFW po. Wow, okay. Maganda yan, Sa ating mga kababayan sa abroad, mamaya i-announce po natin kung saan makukuha yung libro na yan. At ito pong librong ito, hindi lang basta sinulat ng kung sinong tao. Ito po'y pinag-aralan dahil si Doc Ron po ay may doctorate at ito po'y talagang malalim ang pinagmulan at makakatulong sa ating mental health kapag nabasa itong librong ito. Ito pong question ko. Ito yung nakikita kong case, Doc Ron.
mabigat na nga ang buhay, marami na nga ang problema. No, ang usual na advice, cut ties, putulin mo yung relasyon mo sa mga bagay na humihila sa iyo pababa. May mga naobserbahan ako na mga empleyado sa mga iba't ibang mga opisina na mahirap na nga ang buhay, kumbaga sumasali pa sa gulo ng opisina yung mga marites, yung mga chismisan, yung mga pagiging toxic sa loob ng workplace mo, no? Hindi ba mas maganda kung putulin mo na rin yan, pumasok ka sa trabaho, gawin mo yung trabaho mo, get paid, and then mag-out? Dr. Ron. Actually, no. Ayan, Sir Audrey. Nakalagay yan dito. Nandito yan sa chapter 7 and 8. Nakalagay dito na hindi mo naman kailangan kakampi ang lahat. Kahit isa lang na meron kang kakampi dyan, yung nakakausap mo talaga ng malalim na usapan, okay na yon. At yun nga, hindi naman tayo nagpunta ng workplace natin para makipagchismisan. Nagpunta tayo doon para magtrabaho. Nung una, kasi tayong mga nagtatrabaho sa unang linggo natin, syempre pabibo tayo, di ba? Bida-bida tayo, syempre, normal yon. Makikipagkaibigan ka sa lahat. Pero at the end of the day, hindi ka naman nandun para makipagkaibigan. Regardless of may kaibigan ka man o wala, okay lang yun. Kahit na pagchismisan ka, nahala siya, mag-isa lang siya, hindi siya makikipagkaibigan sa atin. Hindi naman yun yung part ng job description mo. At least, ginagawa mo yung trabaho mo at excellent ka sa paggawa ng trabaho mo na yun, yun ang mahalaga. Kaya yung sinasabi ko ni Sir Audrey na cut ties tayo dun sa mga toxicity sa office talaga. Well, what if ang nagpapabigat sa buhay mo, no, nagbibigay ng problema sa mental health mo, yung inuuwian mo sa bahay. Paano 'yun? Kasi alam naman natin, hindi lahat ng klase ng pamilya dito sa Pilipinas o saan man sa mundo ay perpekto. Merong mga hidwaan sa pamilya, sa magkakapatid, sa mga magulang, at even sa mga extended relatives. Ayan, Sir Audrey. Meron po dito sa part ng libro na hindi ko sasabihin yung chapter para hanapin po nila. Alright. Meron po dito sa libro po na meron pong specific na kwento na nilagay po natin dito sa specific na client ko po. Siyempre, nanghingi po ako ng consent. Hindi naman po natin binigyan ng pangalan, ano. Pero ganun po yung nararamdaman niya. Okay siya sa office. Wala siyang problema sa office. Manager po siya eh. Okay. So naghahanap siya ng mga tao. So okay siya doon sa office, ganyan. Okay niya i-manage yung mga tao. Pero ang problema niya, hindi niya kayang i-manage yung pamilya niya. Kasi pag uwi niya, nagtatalo sila ng asawa niya. Tapos yung magulang ng asawa niya, doon din nakatira sa kanila. Okay. So nagkakaroon ng problema. So doon, habang nagsisession po kami, inaalala ko yon kung dapat ko bang ilagay ito sa libro. At doon ko na-realize na importante siya kasi maraming nakakaranas ng ganito sa atin dito sa Pilipinas. At isang pwedeng gawin at binanggit ko sa kanya, try mong upuan, isang upuan lang, kahit na dinner, mag-usap kayo kung ano ba yung problema. Hanapin ko kung ano yung root ng yung pinakapinagmulan, no, ng pagtatalo, ng hindi pagkakaunawaan. Tapos from there, magsisimula na yan. Tapos dapat pumalma. Kung yung isa ay masyadong mainit, kailangan wag mong sabayan. Kasi walang mangyayaring magandang usapan. Okay, napakahalaga ng ganitong usapan, ano? Dahil minsan kapag ikaw nasa ilalim ka na ng umaharap ka sa isang problema, minsan maghahanap ka ng pare, maghahanap ka ng pastor, maghahanap ka ng guidance counselor, ng psychiatrist, ng psychologist. Sometimes nandiyan lang ang libro para mabasa mo, no? And like me, eto na naman, may bibigay ko ng example yung personal na nangyari sa buhay ko. I thought sa ganitong edad, wiser na tayo, alam na natin yung mga dapat gawin, ano? And you'll be surprised na may darating sa iyo na mga challenges, no? Sa buhay mo, mapa-professional or sa family, na hindi mo alam ang sagot. Hindi mo alam ang sagot. So, gaano ka-importante, Doc Ron, nandiyan ba sa libro mo, yung pagdating naman sa faith o guidance mula sa taas? Yun po, hindi po natin pwedeng kalimutan yun. Kasi kahit na may tao na nakakatulong sa atin, meron pa rin tayong tinatawag na inner self. Yun yung kakausapin natin yung sarili natin. At minsan,
hindi talaga kaya ng sarili natin na masolve lahat at hindi kayang sagutin. Doon tayo mauuwi sa pagdadasal, doon tayo papasok sa pakikipag-usap, no? Sa Panginoon, sa Diyos, no? At doon sa panahon na yun, doon mo malalaman at makikita kung gaano ka-importante na meron kang relasyon sa Kanya. Kasi yung iba kasi spiritual being yun eh, di ba? Isip ng iba, wala naman siyang sinasabi, hindi ko naman naiintindihan, pero sa ibang paraan kasi yun sumasagot eh. Hindi man ngayon, hindi agad-agad, pero masasagot niya yung problema mo ngayon. Ito po yung pinagdasal ko, ito yung kinausap ko siya, ito yung binanggit ko sa kanya, at eto na ngayon. So wag tayong magmadali din, no? Pag nagpe-pray tayo, kasi as seminarian din po dati, na pumasok dito sa seminaryo, no? Hindi agad-agad ang pagdadasal. Kailangan may sangkap diyan na faith, no? Yung may pagmamahal ka rin dapat sa sarili mo, may pagmamahal ka rin sa Kanya. Huwag kakalimutan. Well, Doc Ron, nabasa ko rin to, no? At ito na rin yung ginagawa ko sa buhay ko. Sometimes kasi ginagawa natin ng paraan eh. We are trying to solve yung ating mga problema, which is correct naman. Yun naman ang talagang dapat na problem solving ang buhay. Pero sometimes, pag hindi mo na kaya, you just have to surrender. You just have to surrender and have faith na merong magtatrabaho na mas makapangyarihan sa'yo para maayos ang mga bagay na bumabagabag sa'yo. Am I correct, Doc Ron? Yes po, tama po yun. Kaya nga, ang Tagalog ng faith, pananampalataya. Ninanamnam mo kung ano yung itataya mo. At meron tayong mga ninanamnam minsan na hindi natin kayang namnamin, na walang lasa. Yun yung mga pagkakataon na kailangan nating magtaya pa. Tayo ay tataya pa para manamnam natin yun. Yun yung pananampalataya. Yun yung sa faith natin. Minsan nagdadasal tayo, pero parang wala namang nangyayari. May kulang pa eh. May kulang pa. Baka naman yung prayer, paulit-ulit na lang, wala namang problema po doon. Pero baka may kulang pa na itaya. Di ba? Baka may kulang pa dapat mong itaya sa sarili mo. Halimbawa doon, Sir Audrey, no? Yung masyado mong napapabayaan yung sarili mo, dasal ka ng dasal na sana hindi ako magkasakit, sana mawala yung sakit ko. Wala ka namang ginagawa, di ba? Para... Hindi ka naman nagpapagamot, yun. Hindi ka nagpapagamot, ganun. O hindi ka nagpapahinga. Ayun na, doon napapasok yung sakit. Doon napapasok yung kung bakit hindi mo ginawa yung pagdadasal ko? Kasi hindi ka tumaya eh. Hindi ka tumaya para magpahinga. Hindi ka tumaya para magpakonsulta. Okay. Well, napaka-importante ng kagaya mo na author, no, na pinag-aralan yung mga ganitong klase ng kaso. Day-to-day life ng isang pangkaraniwan tao, makakatulong yung libro mo. Is it true? Narinig ko lang to Doc Ron. The best coaches are on the benches. Minsan, tayo yung nasa playing field na hindi natin nakikita yung tamang diskarte because we're too busy performing or battling our challenges in life, na ang nakakakita talaga sa atin yung mga kumbaga nakatingin lang na at par or naka-experience na nung ginagawa natin sa kasalukuyan. Oo. Sir Audrey, alam mo, madalas ako, no, uupo lang ako somewhere, tapos may makikita akong tao, halimbawa, ganyan, pagod, or sa bus, yung katabi ko, napapansin ko, parang may ka-chat, hindi ko naman binabasa po yung okay. Sa chat. Kumbaga, reading body language or human behavior. Oo meron At saka mararamdaman mo yon kasi sa tagal ko na rin pong tumatanggap ng kliyente sa consultation, nararamdaman ko na rin po kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Kumbaga, parang yun yung binigay sa akin nakapangyarihan no? Nakakaramdam po ako. At kapag ganun po, minsan kinakausap ko. Okay. Yun, stranger po, di ba sabi nga, don't talk to stranger. Pero may pagkakataon talaga na doon mo makikita yung enlightenment. Doon mo makikita yung pangangailangan mo din. Well, sometimes ba ikaw din natututo ka rin sa mga stories ng mga client mo or yung mga lumalapit sa'yo? Kaya po may libro ako dahil to doon sa mga conversation ng mga iba't ibang mga tao po, no, na naging client ko at the same time
yung mga nakakasabay ko sa kung saan-saan mang lugar. Kahit sa grocery. Yung halimbawa, may mga nakakasabay po akong ganyan pag nag-grocery. Na kinikwenta talaga nila, ay wag to, ibabalik ko kasi mahal. Okay. Ito yung mura. Minsan kakausapin ko, bakit niyo po binabalik? Masarap po yan, quality yan. Ay kasi ganito lang yung ano ko Budget budget ko. ko. Di ba? May mga ganun ang nakakausap ka na magbibigay sa'yo ng aral din minsan. Alam mo, Doc Ron, naiinggit ako sa iyo kasi talagang ang human behavior ay para bang isa rin sa mga gusto kong pag-aralan. Kung mababalik lang ako sa panahon, siguro ang inaral ko yung psychiatry or psychology, no? Dahil sarap pag-aralan ng behavior ng tao. And then makakatulong din para sa sarili nating pag-improve sa buhay natin. Okay, pag-usapan po natin itong mga libro na isinulat ninyo. Pakita natin sa monitor yung mga books. So bukod po sa hindi ka robot, ano po yung mga libro na inyong isinulat na? Ayan, ito po ang Hindi Ka Robot. Meron po tayong ilo-launch po sa Manila International Book Fair po. Yung Click with Caution. Actually, ito po ay sinubmit ko sa DepEd. Sinubmit ko rin po ito sa DICT para ma-review po nila. At kung mabigyan ng pagkakataon, makapag-forward po ang ating mga Secretary Henry at saka si Secretary Angara. Makapagbigay po ng forward para kahit papano sa second edition ng libro, nandun po at saka recognize po tayo ng DICT and DepEd. And yun po yung isang libro po natin, ito para sa mga nagsisimula pa lang na mga professional, yung Discover Your Full Potential. Okay. Kasi marami sa atin na nagsisimula pa lang magtrabaho at feeling nila, alam na nila lahat. Feeling nila, yun na yung naka-potential nila, di ba? Pero hindi pa. Meron ka pang maa-unlock. At meron ka pa na akala mo potential mo ngayon, pero weakness. At yun pala ang hihila sa iyo pababa. Kasi baka maling potential yun. So dun po sa libro na yun, yun yung una ko pong na-publish sa 8 letters. Pang 8th na libro ko po yun. Na na-publish sa sarili ko po. Yun po yung kauna-unahan na libro na para po sa mga professional talaga. Self-help book po para sa professional. Discover Your Full Potential. Okay. Doc Ron, ito para sa ating mga kababayan na interesado sa mga libro mo. Kasi 9:24 na rin. Alam ko may client ka pa ng 9:30. Bago ka namin pakawalan, 10 namin mabibili ang inyo pong mga libro, sir. Ayan po. Ang akin pong mga libro ay mabibili nyo sa... pwede ko bang banggitin po? Sure po. Pakita natin sa monitor yung online shopping. Meron Online shopping platform po sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Lazada. Shop. Opo, tapos sa website po ng 8 letters, yun po ang aking publisher. Hello po sa 8 letters. And kung para mas makita po nila agad, dun po sa social media ko po, punta lang po sila sa Facebook po. Nakapin naman po doon kung paano po nila mabibili yung libro. Ayan. Okay. Again, pakita natin ng Sir Virgilio yung kanyang mga libro. Number 1, Discover Your Full Potential. Ito po ay para sa mga young professionals, yung nagsisimula pa lang sa kanilang career. Baka makatulong po sa inyo. So, meron pa yung Click with Caution. Ayan. For cybersecurity. Go ahead, sir. Ano po tungkol saan po yung Click with Caution? Yung Click with Caution, ito po sa cybersecurity kasi naging trainer po ako ng DICT for 3 months na po, no? And napansin ko doon na talagang kailangan meron tayong ma-publish na libro na actually same din sila Sir Audrey ng tone tsaka ng style. Parang kausap lang din kayo nung libro habang pinapasa nyo. So ganun yung cybersecurity. Ayoko na masyadong technical po na term para mas maintindihan. Hindi po. Actually po, sinulat ko tong Click with Caution po na kayang aputin, kayang maintindihan ng grade 4 student. Hanggang level po. Sobrang, hindi naman po sa binaba natin. Kumbaga, yung mga jargon, yung mga technical words, binigyan po natin siya ng Tagalog na term para mas maintindihan po ng mga kababayan natin. Okay. So yun din pala yung purpose ninyo. Kaya inyo inilapit sa Department of Education para young as grade 4, mauunawaan naman kasi itong librong ito.
Opo, actually yung click with caution po, may supplemental po yan na kwento. Pero yun po yung gagawin ko kapag na-approve po tayo ng DepEd or na-recognize po tayo ng DepEd. Kumbaga, idadagdag po nila yon sa ICT subjects po nila. Alright. Doc Ron, bilang panghuli, no, ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayan na merong dinadanas ngayon na problema ang mabigat or natotoxic na or may mental health problem, ang inyo pong advice sa kanila, sir? Ayan po, sa mga kababayan po natin dito sa Pilipinas at sa mga OFW po na nakikinig at nanonood po ngayon, kapag po nakakaranas po tayo ng stress, nakakaranas tayo ng anxiety or burnout, bumalik po tayo sa sarili natin. Kailangan po natin balikan kung tayo ay napapabayaan na ba natin ang sarili natin. At gumawa po tayo ng mga diversion. Gumawa po tayo ng mga, hindi naman siya distraction, pero pwede natin gawin yung mga bagay, creative na way para ma-release natin yung tension natin. Katulad ng ginagawa ni Sir Audrey, no? Nakita ko, nagpipainting si Sir Audrey. So yun, pwede natin gawin, mag-paint tayo. Ako, ang ginagawa ko po, pag na-stress ako, gumagawa ako ng libro. Ayan. Parang si Edgar Allan Poe, gumagawa siya ng libro kapag lasing siya or kapag galit siya. Ako naman, kapag na-stress, kaya mayroon ka hindi ka robot. So yun, ganun po yung mga pwede natin gawin para makalimutan po natin yung stress natin. Kahit panandalian man lang. At kapag hindi nyo na po talaga kaya, may mga professionals po tayo. Ako po ay nagbibigay po ng free mental health consultation via my advocacy page po. Type nyo lang sa Facebook, Usapang Positibo. Recognize po tayo ng Office of the Vice President noong pong panahon po ni na Attorney Lenny po, nung panahon pa po na yon. At ngayon din po panahon na yun. Yan, yun po. Punta lang po kayo sa Usapang Positibo, message po kayo kung gusto nyo pong may makausap. May mga kasama po akong psychology, psychiatrists at mga mental health professionals po doon. Wow, libre to ha. Ito po pinapakita natin sa monitor, itong Usapang Positibo. Ayan, no? Puntahan nyo lang po yan mga kababayan. Kung wala po kayong makiusap or walang kasagutan yung mga bumabagabag na tanong sa inyong kaisipan, ito po, mas magandang makipag-usap sa mga health professionals na makakatulong sa inyo, mental health professionals, libre. Libre po ito. At matagal na nilang ginagawa ito, for sure makakatulong po sa inyo to. Again, maraming salamat po, Dr. Ron o Ronadel Bedia, sa inyo pong oras sa amin. I hope we could magkaroon ng part 2 yung ating conversation. I am really interested. And of course, baka pwede mo rin ako invite sa mga susunod na session mo to help yung mga young professionals natin. Baka meron din akong advice sa kanila. And ayun, more power, and thank you so much for our gracing us this evening. Maraming salamat, sir. Thank you so much, Sir Audrey, Sword TV. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, I'll see you soon. God bless, sir. Maraming salamat. God bless po. Again, nakapanayan po natin ng PhD ng Educational Management, Doctor in Public Administration, isang magaling na author, Ronadel Bedia or Doc Ron. Maraming salamat. God bless po sa inyo. Okay, mga kababayan, dyan lamang po kayo, magbabalik pa ang KNB News.